Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan sa oras na ito ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Cristina Alivio po, Ilang taon na? 52 years old. Saan nakatira? Santa Maria, Bulacan po. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Mark Reyes po, Ilang taon na? 28 years. Saan nakatira? Barangay UP Diliman. Aling Cristina, maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Hay! Mga walang hiya kayo, mga traidor! Dito ba ninyong ginagawa sa pamamahay ko? Sandali lang, sandali. Ate ka man, ikaw pa namang inasahan ko. Hanitin, wala kami ginagawang masama! Walang ginagawang masama, ha? Naku, ako may gagawing masama sa iyo. Akitay mo ako, sandali! Naku, papatayin kita! Yuda po ako. Meron po akong maliit na junk shop po, negosyo. Magandang araw ho. Oh, Ito po yung mga nakalakal ko. Papakilo ko lang po. oh sige. Ito, Ah, lay ko lang po dito. mukhang nakita kitang palaboy-laboy ka rito. Wala ka ba trabaho? Kahit ano po, ginagawa ko. Oh. Kailangan po dumiskarte. Ang ibig mong sabihin, wala kang trabaho, ito lang? Opo. Kung okay lang sa'yo, ako lang mag-isa rito sa bahay. Kailangan ko rin kasama. Okay lang sa'yo kung matulungan mo kaya ako rito, samahan mo ako. Sa'yo. Talaga po. Oo, Sige po, kahit anong trabaho na papagawa niyo sa akin, gagawin ko. Kahit ano po. talaga? Opo. 3 taon na ang nakalilipas. Opo, ma'am. Niligawan po niya ako. Mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. Masaya lang ako. Kasi, ang tagal-tagal ko na nanliligaw sa'yo. Hindi mo pa rin ako sinasagot, honey. Bakit naiinip ka na ba? Ha? Oo, sabik na ako na maging tayo. Oo. Naku, problema ba yan? Di tayo na. Ha? Oo. Tayo na? Yes! Talaga? Oo! Ayos! Ayan, oo. Mwah! Sige, honey. Papahinga muna ako kasi napagod daw kanina eh. Ang dami kong ginawa. Okay. Oo, pawis ka pa. Oo, ayan. O, di ba? Yung relasyon nyo ay bilang magnobyo at magnobya. Opo. Pagkatabi ba kayo sa pagtulog noon? Opo. Mark, sakit ng katawan ko. Grabe ka talaga, pare, oh. Ang lakas-lakas mo. Oo naman, Hanitin. Pinagkatiwala ko po sa kanya yung, yung pera ko pupunan sa junk shop. 20 mil? Para saan to? Ikaw naman magtatanong pa. Di ba may negosyo ka? Puhunan yan at pag-ingatan mo yan para lalago naman yung negosyo natin. O di pag umuomento na yung negosyo mo, di balik mo yung puhunan sa akin, ayos lang. O di ba? Basta, bahala ka na mag-ano dyan, ariglo dyan. Bait-bait mo talaga, honey. Ay, nako talaga. Kaya no, pag nakabawi ako, babalik ko agad sa'yo. Ang 20 mil. Ay, okay lang. Teka. Oh, honey. Oh, Eto na yung mga nabili ko sa perang binigay mo sa akin. talaga? Yan. Oh. Dapat ilista mo na yan dyan. Para Oo. alam mo kung saan napupunta. Ay, siyempre. Alam mo, bukod sa kasipagan mo, mabait ka pa. Oh, hangas ako sa'yo. Pero mas mabait ka pa rin. Sa'yo lang nanggaling yung kabaitan. Nandiyan na, Yan, nakalista dami na pala nakalista dyan. Oo, yan. Parang asenso na yan ang iyong negosyo. Oo, di ba? Ay, nako, baby. Nako, ito, your favorite. Wow! Pansit! Habok yan. Habok yan. O, alam kong pagod na pagod ka sa kakatrabaho dyan sa pangangalakal mo. Alam mo, may surpresa ako sa iyo. Mayroon pa tayong isang kasama rito na
tutulong sa akin magluto. Sandali. Magandang araw po. Kanina ka pa patingin-tingin dyan. Ano? Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Galing po kasi ang probinsya. Ganun. Marunong ka bang magtrabaho, maglaba? Opo. Opo, marunong po. Maglaba, magluto? Marunong po. Opo. Oh. Oo. Alam mo, ako lang mag-isa rito. Kailangan ko rin kasama. Kung okay lang sa'yo, dito ka na sa akin. Talaga po. Oo. Salamat po. Ay, pinaloto ko ng favorite mo, sapsoy. Talaga? Risa, tapos ka na dyan, ha? Oh, dalhin mo pa. Yan. Oh, yan. Sige, bilisan mo. Naku, salamat talaga, honey, ha. Mm-mm. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Oh, siyempre. Pakis nga. Ako. Ayan. Thank you. Kaya loko-loko ako sa'yo. Halika, sabay na tayo kumain, han. Oh, sige. Ayan. Yeah, pagsilbihan na kita. Hoy! Bakit binibigyan mo ng kondom yan si Mark? Huli ko silang nagtalik po eh. Ha? Saan? Sa loob ng bahay ko. Hindi yung totoo. Inabot ko sila, hindi ko siya inabot. Wala mo lang Hindi mo kasalanan. inabutan? Hoy! Bakit binibigyan mo ng kondom yan si Mark? Ha? Bakit? Walang hiya to Naku, mga walang hiya kayo. Dito pa kayo gumagawa ng kalokohan sa bahay ko? Hindi ko akalaing taksil ka. Kailan pumasok? 2011 po, Ah, ma'am. 2011. Anong Opo. natuklasan mo? Huli ko silang nagtalik po eh. Ha? Saan? Sa loob ng bahay ko. Doon sa kamang tinutulugan niyo mismo ni Mark? Opo, ma'am. Hoy! Mga walang hiya kayo, mga traidor! Dito ba ninyo ginagawa sa pamamahay ko? Sandali lang, sandali. Halika ba? Naku, ikaw pa namang inaasahan ko. Hindi ko akalain magagawa mo ito sa akin. Hindi wala kami ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Nako, ha? Bakit tayo ako sandali? Naku, papatayin kita. Inabot ko sila, hindi ko siya inabutan. Wala mo lang Hindi mo kasalanan. inabutan. Inabol Hindi mo po. lang ang kutsilyo. Ako si Risa po, pinalayas ko na po. Nandito ba yung Risa na yan? Opo, ma'am. Maaari bang ituro mo kung sino siya? Siya po, ma'am. Gusto kong tanungin tong si Risa. Opo, ma'am. Ano po ang buo niyong pangalan? Risa po, Cabaltera. Ilang taong ka na? 28. Saan ka nakatira ngayon? Santa Maria, Bulacan po. Sa Santa Maria? Di ba magkasama kayo ng bahay nitong si Mark? Opo, ngayon po. Nagsasama na kayo? Opo, pero hindi pa po. Oo mo na. Siyempre, totoo niyo na. nila yung pera ko eh. Nagsama na yan. So, sige, maaari bang isalaysay mo paano kayo nagkaibigan ni Mark? Tapos kayong pupupin eh. Ano po kasi yun, ma'am, nung doon pa ako kila Alintina. Bilang tao. Bali ako po yung taga ng cashier po. Taga-lista ng kinikilong mga kalakal. Kaya tang nagbibilang ka na ng pera dyan natin, ha? Medyo hawak mo na dyan ang kaha natin. Okay na ba yan? Baka malulugi pa tayo dyan. Ang ganda ang pagkabilang mo, ha? Risa, pahingi mo na ng 1,000 dyan. Pupunta ako sa kanto at medyo magsusugal ako. Mas ma'am, baka po maubos ang puhunan natin yan. Di ba po kahapon, bumuha na po kayo pang inom niyo? Pwede ba huwag kang bastos, ha? Pera ko yan. Kaya wala kang pakialam. Pahingi. Taray ka pa, ha? Tapos, yung hinahanap niya po na pera, nagagastos niya po sa inom, sugal. Ang hilig po yung Pinaliktad mo na inom. ako eh. Binigay mo nga dyan eh. Kasi kayong dalawa. Hindi totoo yun. Kaya
ka iniwanan ni Mark kasi hindi ka marunong mag-asikaso, hindi mo niluluto ng pagkain. Kaya pala ikaw nagluluto, no? Eh, siyempre, doon nagtatrabaho sa'yo Kaya ka kasi kayo hindi na mo nagsama. maalagaan. Eh, siyempre naman. Kung tutuusin nga ako pa maraming ano dyan kasi pag umuwi yan na pagod, tapos ang dumi ng damit. Nasaan si Christina? Ako wala. Baka nasugalan na naman. Grabe. Pagod ka na nga. Tapos wala pa mag-aasikaso sa akin. Gusto mo, pasok ka muna sa loob? Maghahanda kita ng pagkain. Maligo ka muna. Para presko ka. Tara. Tara. Kaya Ikaw, nga. pag nakauwi ka, diba? kung saan lupalop ka nang galing, doon ka sa sugalan. Kaya nga, iinom. di ba pinagluto mo siya dahil kayo na? Nagbibigay ba ng pera si Mark sa'yo? Kaya nga Minsan nahuli po, ko pag kayo may dun sa sobra yung kanto, ano niya po. Para sa'yo. Pero saan to? Pandagdag mo sa gastos mo. Saan galing to? Galing nga kay Tanda. Huwag mo intindihin yun, ako bahala dun. Halika na. Huwag mo natapusin yan. Samahan mo ako sa loob. Sobra saan? Sa kalakan niya, pero pinapalam ko naman, inaawas niya sa sahod ko. Nako ha. Marami nang advance mo. Ayan. Sa uli mo yung sukli. Nung Hindi bang po, nandun minsan kayo lang. sa junk shop na yon, noong June 2011, kailan kayo unang nagtabi bilang mag-asawa nitong si Mark? Ngayon na lang po. Nung naisipan namin po na Ay sabi ni Aling Cristina, nahuli kayong dalawa magkatabi sa kama. Opo, Hindi ma'am. po. Sakit talaga, ma'am, kasi ginawa sa akin. Palagay mo ba niloko ka? Opo, ma'am. Tapos yung Sinungaling pera, ka. hindi na pinagkatiwala ko sa kanya. Hindi na niya binalik. Hindi po. Kaya Kasi nga po tumutubo ako yung pera na yun eh. tulog po dito sa Yung puhunan, naglahot na wala. Palagay na yung kita, binigay sa'yo. Yung tubo, ay nasaan yung Paubos puhunan? lang yun. Nasa Kasusugal kanya, mo. ma'am. Depensa ni Mark, hindi niya raw winaldas ang 20,000 pesos na binigay sa kanya ni Aling Tina. Ginamit pa raw niya ito para palaguin sana ang kanilang negosyo. At kung hindi raw masama ang ugali sa kanya ni Aling Tina, hindi niya siya pagpapalit sa kasambahay nilang si Riza. Asawa yan talaga, hindi kayo kasal. Dahil si Risa daw ang kanyang mahal at hindi ikaw. Asunto o reglo! Mga kapatid, ang sakit-sakit para sa nagrereklamo si Aling Tina na mahuling nagyayakapan sa kanyang kama ang mas batang jowang si Mark at ang kasambahay na si Riza. Binigyan niya raw kasi ng trabaho itong si Mark at pinagkatiwalaan pa ng 20,000 pesos na ginawa nilang puhunan para sa kanilang negosyong nalugi naman sa huli. Kaya mapapatawad lang raw ni Aling Tina si Mark kung ibalik sa kanya ang nilustay na pera. Ako, huwag mo intindihin yun. Mamaya pa darating yun. Doon tayo sa junk shop habang wala pa siya. Reklamo ni Aling Cristina, bukod sa pinagtaksilan siya ng binatang kinakasama na si Mark Reyes, ay tinangay pa nito ang 20,000 pisong puhunan nila sa junk shop business. Negosyo ka, puhunan yan at Ang sagot naman ni Mark, ang pagiging bungangera ni Aling Cristina ang nagtulak sa kanya para ipagpalit ito sa kasambahay nilang si Riza. sa akin, yung binigay ko sa'yo. Di ba wala na nga sa akin yung pera? Nung wala. Bili ko ng kalakal, di ba alam mo basta yun? Hindi rin daw niya winaldas ang pera ni Aling Cristina. Ginamit daw niya itong puhunan sa pangangalakal at kay Cristina rin naman daw napupunta ang kinita sa kanilang maliit na negosyo. Kung ikaw ay tauhan nitong si Aling Tina, pinagtiwala sa iyo ang halagang 20,000 para kalakalin at itutubo sa junk shop, pwede kang makasuhan ng qualified theft. Kung iyon ay nadispalko mo at hindi mo sinoli sa kanya. At mabigat ang parusa nun, so makukulong ka sa maximum period na 10 years kapag kinasuhan ka ng qualified theft. Dahil aminado ka naman at tinanggap mo yung perang yon. Kasalanan Nasulat ko ba yan yun? sa Article 310 ng Revised Penal Code o qualified theft. Ngayon, pwede rin pumasok sa stapa kapag ang pera ay 12,000 hanggang 22,000, ang parusa dyan ay 4 na taon
2 buwan at 1 araw hanggang 8 taon. Under Article 315 of the Revised Penal Code. Nangyari at naganap dahil sa paghawak ng pera na ipinagtiwala mo sa kanya, may unfaithfulness. Ibig sabihin, walang katapatan. O, may abuse of confidence, pang-abuso sa pagtitiwala mo sa kanya. Na-convert, nagkaroon ng conversion, yung paghahawak niya ng pera na yon. Sa halip sa'yo mapunta, ay napunta kay Risa po. dahil si Risa daw ang kanyang mahal at hindi ikaw. Tanggap ko na po yun, ma'am. Tanggap mo na. Opo. Tatanungin kita, asunto o reglo? Areglo na lang, ma'am. Kasi nakakaawa din naman eh. Wala po ako talagang nadala ng pera na yun, ma'am. Pero kung gusto ni Aling Tina, huwag niya na lang kaming guluhin. Babayaran ko siya, kalahati lang. 10,000. Pero gagawin kong hulugan. Hulugan. Kailan mo hulugan yung 10,000? Gawin kong 500 linggo-linggo. Payag ka doon sa kanyang proposal? Opo, ma'am. Sige po, okay lang kasi naano ko rin Oh, naman dahil na lumabas babayaran ng niya katotohanan kaysa na ikaw hindi ang ko mukhang pera. makuha, ma'am, di ba? Ipunin ko na lang yun, Oh. ma'am. Balik uli ako mag-gun shop. O sige, 500 kada linggo. So, 20 linggo. Pero itong si Alintina, kung hindi ka nakipag-areglo, pwede kang makasuhan. Nanghabol ka ng kutsilyo. Hindi mo naman asawa yan talaga, hindi kayo kasal. Yun nga po, Pwede ma'am. yun. Kung kasal kayo, exceptional circumstance yun. So, yung ginawa mo, light threats yun. Article 285 of the Revised Penal Code. Okay? Pwedeng makulong ng 1 araw hanggang 10 araw. O, sige, kasunduan. Una, babayaran ni Mark si Christina ng halagang 10,000 at 500 kada linggo sa loob ng 20 linggo ang kanyang paraan ng pagbabayad. Ikalawa, hindi naguguluhin ni Christina sina Mark at Risa. Tanggap na ni Christina ang relasyon ni na Mark at Risa. Ikatlo, kung hindi susunod si Mark sa kasunduang ito, ay maaaring makasuhan si Mark ng estapa sang-ayon sa Article 315, Paragraph 1 ng Revised Penal Code. Kasama na dito ang civil action for sum of money. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.